Okay. Hindi pala saan galing ang palampag na yun. Saan nakakapanibago pag wala kang dropper post sa akin brake ko. Don't like it. Pero gusto ko tong trail to para sa warm up, parang pang leg exercise to eh. Tsaka yung pedal nya parang ang liit. Sanay kasi ako sa malapad. Choir boy, chore boy, choir boy. Okay, trust the bike. Nakakapanibago. Minsan hinahanap ko yung dropper post, lalo na pag magpepedal. Nakakapanibago. Gaganon siya oh. Ito na paket. So ang bigat. Okay lang, kailangan mo lang ng buwelo. Ayoko mo nang mag-block. Siguro kung mag-block man ako, single block, tapos dahan-dahan lang kasi nga yung brake ko. So
Nakakapagod ah. Ito na. Nawala. Oh. Woohoo! Friday ulan naman. Welcome to Adventure Park. So, yeah, dito ako ulit. At andito ako para i-share ko sa inyo ang aking new bike. Hindi siya brand new. So, siya ay late model na Canyon Sanda. So that's downhill bike. So pretty much stock ang kanyang mga component. At yeah. So I guess tong model na to ay Sender AL6. So 6, I guess that's 2016 model. So yeah, 9 years old na siya. At yeah, front, rear 200 mil travel. So ito stock yan, chinig ko na yan. At syempre late model din ang ating boxer. Nalagyan ko lang siya nito para maganda kulay, black, green, blue. So hindi ko pa na-check yan kung talagang okay yan, pero ang rear na-check ko na yan. So 100% okay yan. So nung nakita ko to, kasi talagang sinubukan kong tumawad. So kasi nakita ko yung gulong niya, yung wheelset niya, kailangan na palitan. Meron siya mga dent. So obviously kaya ko namang i-repair yun. Maliban din sa isa. So talagang syempre late model, hindi na kaya i-repair. So pareho silang tube. Ang una ko pinalitan sa kanya yung gulong. So I go with Asagay pa rin. So first time gumamit ng Asagay. At ano ba? Napansin ko rin ang kanyang derailleur. So ang derailleur ko bago. So 1x7 to. So as in bago siya, pero ganoon pa rin yung model na kinuha ko. Tapos ang kanyang cassette, so pinalitan ko rin. Ang kanyang crank ay okay pa. So hindi ko na siya pinalitan. At ang pinaka worst na napansin ko na kailangan ko talagang ipag-ayo, kailangan ko talaga ipa-repair itong flat bar na to. May crack yan. Hindi ko alam kung ako naka-crack
O dati na, kasi hindi mo basta mapapansin. Kasi ang crack niya doon sa may weld mismo. Doon. Pero buti na lang. Naalala ko meron tayong kaibigan dito. Si Brad Hunyo. So shoutout sa iyo. Ito na. So far okay pa. So ang ginawa ko lang, siyempre nirepaint ko yan. So parang malapit na rin sila. Halos pareho. Ito nga lang ay, ang tawag kasi dito is, hindi ko alam kung glossy. Tapos itong ano na to, plano ko dito ang i-repaint ulit ito. Tapos itong arm na yan. Tapos may pivot na to, gagawin kong gold. Para medyo okay. Pero itong front triangle, siguro, hayaan ko muna ganyan. Sa pang napansin ko, itong fork, sa may leak. So kailangan na service yan. Siguro someday upgrade ko, palitan ko bagong fork. At yung brake, itong worst. Okay? Palagay ko talagang stock na stock to. So hindi ko kasi alam kung magsi-Shimano pa rin ako. Papalitan ko na siya ng SRAM. Pero ito feeling ko solid tong ano no. Yung shifter na yan. Iba pa rin yung feeling ng Shimano kasi Shimano yung gamit ko dun sa ano ko transition. So far, siguro ang gagawin ko na lang, palitan kong brake, tapos ito service ko, tapos medyo wala naman ako masyadong papalitan, upgrade. Siguro itong stem masyadong malayo, feeling ko malayo. So size medium to so 40 mil lang ang diferensya doon sa aking transition sa reach nya. Tapos itong handlebar, pinutulan ko siya ng 20 mil, so umisi siya ng konti. Tapos yan, napansin ko yung grip nya, ng luma niya kasi talagang sira-sira na. Naalala ko meron akong stock na marine, so nilagay ko dyan. So galing to sa sa marine kong bike, so nilagay ko ulit dyan. Tapos yun, eto plano kong palitan to. Itong rim lang, gagamitin ko pa rin yung hub. So baka ko gamitin tong spoke, pati yung nipple nya. Kasi naalala ko meron akong stock na wheel sa pasok. 28 hole lang to So 28 din yun. Tama-tama. Pero gagawin ko yon pagka yung mahaba na yung ano ko, holiday. O kaya yung long weekend, mga ganyan. So far, sa first ride, nakapanibago. Ang taas, ang haba ng travel. Iba yung feeling. So yeah. Gusto ko bang malaman kung anong dapat ko bang gawin. So merong mga kumakalampag-kalampag, alamin ko. Kaya, so first ride go back run. At yeah. Subukan natin. Pulo lang kasi nahirapan akong gamitin yung brake. Kasi not cool. So yeah. Let's ride. Init. So naka apat na laps ako ngayon. So blue, may konting single black. At yeah, napansin ko talaga ang brake. Yes, kailangan ko ng palitan. See? Wala na siyang modulation. Unlike this one, luma siya pero yan o. Tapos matutulak ko pa.
wala na kasi nga stuck na siya doon. And then pangalawa, yung kanyang fork, so squeezy na siya, kailangan na service to, pawala-walang kanyang leak. Pero yeah, pwede pa naman daw i-service yan, mga gastos ka mga 260 siguro full service. So ang rear shock okay pa, ang welding nice. Tapos ito nga, papalitan ko to, papalitan ko ng mas mataba. So yeah, gagawin ko yan. Yeah, the rest siguro yun nga, pipinturan ko ito ng gold tapos black. So yung red triangle nya na bottom is okay pa. So ang crank okay pa. Ang pedal medyo naninibago ko kasi napaka narrow niya, sanay ako sa malapad. And yeah, so tube, ang rotor niya okay pa. So yeah, oil niya ito bago pa to. Ang pinalitan ko lang nga ay ang rear, so medyo nakakapanibago. Parang mas confident lang ako pag gamit ko yung Continental, pero yan na lang, pinareho ko na lang kasi may spare pa ako isang gulong. Ano to, DHF Minion to, tapos sasagay. The rest siguro someday upgrade. So nakagastos ako na mga, estimate ko mga 500 na, kunti pa. So until to my next one. Woo!